Dalangin
Papuri sa pangalan ni Amang Iskopkus, Amang Iskopkus, Amang Iskopkus. Dakilain ng iyong pangalang inihayag mo po sa amin, at iyon na punawa kaming tanglawan at patnubayan, na may pagtagumpayang may palaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan, at makamit punawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Amen. Amang Iskopkus, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin na iyang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw
at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok, at ilayo mo po kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpa sa walang hanggan. Dakila naming Diyos, amang makapangyarihan, amang Iskoptus, kami po ngaya'y dumadakila at nagpupuri sa iyong bagong pangalan. Kami nagkatipon upang sumamo sa iyong bagong pangalan, upang ang aming kapatid na si Mary Jane Ventura ay magkaroon ng kapahingahan sa iyong piling. Sapagkat siya'y lumisan na sa daigdig ng mga buhay, at ngayon ay nari sa iyong piling. Amang Iskoptus, sa aming sama-samang pananalangin, pagdakila at pagpupuri, naway iyong pakinggan ang aming hibig at pakiusap. Bigyan mo po siya ng kapahingahan sa iyong piling, kaligtasan, at ikaw ang siyang magpasya tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang aming samot panalangin ito, amang Iskoptus, naway maunawaan ng kanyang mga naiwan ng iyong pagdating sa wakas ng panahong ito ay para hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Kami, amang Iskoptus, na mga buhay ngayon ay patuloy na nagsisikap upang kung dumating ang oras ng aming pagkawala sa daigdig ng mga buhay, kami mapunta sa iyong piling kasama ng iyong mga hinirang. Amang Iskoptus, muli sinasamo po namin ang kapahingahan ng kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng aming kapatid na si Mary Jane Ventura. Sa kapurihan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iyong banal na Espiritu at banal na pangalan, Iskoptus, kalinis-linisan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako kay Jehovah, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang siyang lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus ang Kristo, buktong na anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Diyos, Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, ibinigalaw sa kinaroonan ng mga yumaw. Nang may 3 araw ay nabuhay na muli umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga buhay at namakatay na tao. Sumasampalataya ako kay amang Iskoptus, Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan at sa kalawalatian ng kaluluwan ni Mary Jane Ventura. May buhay na muli ang namatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako kay Jehovah, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang siyang lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus ang Kristo, buktong na anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Diyos, Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, ibinigalaw sa kinaroonan ng mga yumaw. Nang may 3 araw ay nabuhay na muli umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako kay amang Iskoptus, Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan at sa kalawalatian ng kaluluwa ni Mary Jane Ventura. May buhay na muli ang namatay na tao,
at may buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako kay Jehova, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus ang Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya, lalang ng Diyos, Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, nilibing nalaog sa kinaroonan ng mga iwaw. Nang may 3 araw ay nabuhay ng muli mula sa langit, laluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at pabibito at uupong sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako kay Amang Ispapus, Diyos Espiritu Santo, ang may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, at sa kalwalhatian ng kaluluwa ni Virgen Ventura. May buhay na muli ang namatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Sama
alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao, manatiling maamo, huwag hatulan ang kapwa-tao, huwag hamakin ang kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog niya mangiskopus sa tao. Nawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral at pananampalataya. Ang letrang JHS. Jehovah Jesus Iskopus. Ang kahulugan ng bagong pangalan sa bawat titik at kabuuan. Sodonai Kyria, Omnipotente, Patri, Bizay, Euteia, Sodom. Ako ang Diyos sa galang-galang, kataasasan, Ama sa pasimula hanggang wakas. Iskopus sa linis-linisan. Magsipo po tayo mga kapatid. Tayo ngayon nandirito upang sa uling sandali ay ating mamasdan at masilayan ang ating yumaong kapatid na Mary Jane Ventura. Sa pagkakataong ito mga minamahal na kapatid, ay ito yung isa sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ng tao. Ang tayo'y mawala ng isang minamahal sa buhay. Subalit batid din naman po nating lahat na tayo'y una-una lamang. Lahat tayong tao ay panandalian lamang dito sa daigdig ng mga buhay. Tayo'y nagbabakasyon lamang. At ang ngapat nating maintindihan at maunawaan sa wakas ng panahong ito, kinakailangan ang Espiritong ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay sa Diyos din dapat magbalik. Tayo'y banal na dumating sa daigdig, subalit dahil sa sanlibutan, tayo naging makasalanan. Kaya ngayon dumating ang banal na Espiritu ni Kristo, hindi na nagpapakilala bilang anak ng Diyos, kung hindi bilang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Si Kristo'y ating kapatid ayon sa laman, ngunit siya din ang ating Ama ayon sa Espiritu, sapagkat kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, ako at ang Ama ay iisa. At sinasabi din sa bahagi ng kasulatan, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kung ano si Kristo, siya rin ang Ama. At ngayon pinapakilala namin sa inyo, sino ang Ama? Si Amang Iskopus. Alam natin at batid natin ang ating panalangin, lalo na sa malaking simbahan, ang Ama namin. Ito ang dasal na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga tagasunod nito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mahabang panahon, hindi natin nalaman ano ang pangalan ng Ama. Alam natin, Jehovah, ito ang pangalan ng Ama sa pasimula. Piniling kasangkapan ay si Moises, ibinigay na utos ang 10 Commandments of God. Ang Berbo ay nagkatawang tao, nagpakilala bilang Jesus, piniling kasangkapan si Virgin Mary o Immaculada Concepcion. Ang 10 utos ay nauwi po sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Natapos ang una at ang ikalawa. At kung tayo'y mananatili sa akalawa, si Amang Iskopus ang nagwika, wala ng kaligtasan. Bakit wala ng kaligtasan? Masakit marinig ito mismo sa tinig ng Diyos. Ako po'y tumatawag pa rin sa pangalan ng Panginoon, Jesus, Panginoon, Lord. Ngunit sasabihin natin wala ng kaligtasan. Ngunit ako ay nagsasalita ngayon sa inyo, hindi sa ganang aking kaalaman at karunungan, kung hindi sa karunungang ibinigay ng Diyos. Sapagkat kung tayo mananatili sa pagtawag ng Panginoon, ngunit ang ating ginagawa'y hindi na po ayon sa kanyang kalooban, hindi tayo magkakamit ng kaligtasan at higit ay buhay na walang hanggan. Sapagkat sinabi niya sa kasulatan, ang hindi nananatili sa turo at aral ni Kristo, kung hindi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Ama. Tanggapin nyo man o hindi, wala ng kaligtasan, mga kapatid, sapagkat ang ating ginagawa hindi turo na ng Diyos, turo na lamang po ng tao. Ang lahat ng ito'y walang masama, ngunit dapat na lamang nating igalang. Ito'y bahagi ng ating kultura na hindi makapag-aabdon sa atin sa kaligtasan. Kaya't sa wakas ng panahong ito, sa ngalan ng Espiritu Santo, Iskopus,
Aral at turo pa rin ni Kristo ang siyang sa ating kanyang pinababatid upang ating matutunan sa wakas ng panahon ito. Tinanggap ng magulang ng ating kapatid na yumaong Mary Jane Ventura ang pangalan ni Amang Iskopkus. At loobin ng Diyos na si Amang Iskopkus sa pagkakataong ito'y maantig ang inyong puso, ang inyong damdamin, na ang Diyos ay kapiling na po natin. Lumulukob sa tao nagwiwika ng mga bagay na darating sa hinaharap. Mga minamahal na kapatid, iisa lang ang ating Diyos. Nagkaiba-iba man tayo ng pamamaraan, mga seremonyang tinagisnan, ngunit sinasabi ko sa inyo, iisa lang ang Diyos at ang Espiritu'y sa atin ang lumuluhog upang matutunan natin at magbalik tayo sa tamang landas. Ang Iskopkus ay salitang Griego na sa wikang Tagalog, kalinis-linisan, na sa partitik, Sodonai, Kyria, Omnipotente, Patri, Kizai, Yuteia, Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, kataas-taas ang Ama sa pasimula hanggang wakas. Tumanggap ang may nais tumanggap, ang umaayaw si Amang Iskopkus na nakababatid. Sapagkat sinabi niya, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sinasabi din, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay mula sa Diyos. Nawa tayong lahat na nandito ay mula sa Diyos. Huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Ibukas ninyo ang inyong isipan sa mga bagay na hindi natin nauunawaan ngayon. Sapagkat tayong lahat ay may pagkakataon. Mga minamahal na kapatid. Huwag tayong pangunahin ay ang panglalait at pang-aalipusta, lalo na't hindi pa ito natin lubos na nauunawaan. Sapagkat sinasabi din ng kasulatan, tingnan nyo kayong mapang-alipusta, manggigilalas kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin, sapagkat ipapahayag sa inyo mga bagay na dating, ngunit hindi nyo paniniwalaan kahit na may magsalaysay nito sa inyo. Ngayon sinasalaysay ko sa inyo, may tatlong misteryo ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. Tapos na ang sangalan ng Ama, tapos na ang sangalan ng Anak, at ngayon tayo na sa ngalan na ng Espiritu Santo. Naway maging maliwanag ang maiksing pagpapahayag ko sa inyo mga kapatid. Marami pang bagay ang dapat nating maunawaan sa wakas ng panahon ito. Ngayon, nais kong maunawaan natin ang Ebanghelyo tungkol sa mga namatay. Patuloy nating buksan ang ating pandinig. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ngayon, kung ipangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit lilitaw na hindi ito totoo. Kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nabahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo.
Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao alang-alang sa mga patay, kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay? Bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko kung hindi lamang bubuhayin muli ang mga patay? Mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kaya ingat kayo, ang masasamang kasama'y makasisira ng magandang ugali. Magpakatino kayo at talikdan ng pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ito ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Amen. Mga minamahal na kapatid, nabanggit ko kanina na tayo'y una-una lamang sa buhay na ito. Tayong lahat ay mamamatay. Ngunit sa ating buhay ngayon, kinakailangang magsikap tayong makabalik sa ating amang nasa langit. Ang ating kapatid na Mary Jane ay masasabi nating mapalad. Sapagkat siya'y wala na sa pagtitiis. Sapagkat habang tayo nabubuhay, tayo nagugutom, tayo nauuhaw, tayo nagdadalamhati, nalulungkot, nahihirapan, nagkakaroon ng karamdaman. At dahil dito ay tayo nahihirapan. Ang ating kapatid na Mary Jane ay malaya na doon sa hirap ngayon. At nakasalalay, kaya mangiskopkus ang habag at awa upang siya'y magkamit ng kapahingahan at ng kaligtasan. Tandaan ninyo, sinabi ng kasulatan, dinirinig ng Diyos ang panalangin ng taong matuwid. May magsasabi, kapag ang isang tao ay namatay na, tapos na ang kanyang sandali sa buhay na ito, kung ano ang kanyang ginawa, doon magbabase ang Diyos sa kanyang kahatulan. Tama po ba, mga kapatid? Tama po. Kaya't habang tayo may oras, habang tayo may lakas, huwag nating aksayahin sa mga bagay lamang dito sa lupa. Huwag nating ibuhos lamang sa material na bagay ang ating buhay. Dalawa ang ating buhay, mga kapatid. Ano ang mahalaga? Ang pisikal na buhay o ang espiritual na buhay? Sasabihin niyo, ang espiritual. Tama. Tama ang sinasabi ng ating bibig, ngunit magkaiba ang ating ginagawa. Kinakailangang pinapakain din natin ng ating espiritu. Anong pagkain ng espiritu? Salita ng Diyos. At kapag tayo pinapakain natin ng espiritu natin, ito'y nagkakaroon ng litid at laman. Kumbaga'y nagkakaroon ito ng buhay. Kung minsan tayo nagkakaroon ng karamdaman, at kapag tayo nagtungo sa ospital, sasabihin ng doktor, wala po tayong nakita sa kahit na anong laboratoryong ginawa.
Magtataka tayo, bakit ako'y may karamdaman? Bakit ako'y nangihina? Ang hindi natin alam, ang ating espiritu ang siyang may karamdaman. At ito'y nagre-reflect sa ating pisikal na katawan. Ito na ang wakas ng panahon. Wala nang darating na Diyos, mga kapatid. Dumating na ang Diyos sa pangalang Iskopos. At kinakailangan natin siyang tawagin at sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Kalimutan na natin ang ating mga minanang turo na tinuro ng mga Kastila at ng mga Primate. Ito'y bahagi na lamang ng kultura natin bilang mga Pilipino. Harapin natin ang tunay na pagsamba sa Diyos at ang ito'y pagsunod sa turo at aral lamang ni Kristo. Si Pablo, si San Pedro, si Birheng Maria ay nagsisunod lamang. Igalang natin sila. Subalit ang nangyayari sa malalaki nating simbahan, mas nagkakaroon sila ng pwesto at puwang sa altar sa halip na ang Panginoong Jesucristo. Ang kanyang larawan ang siyang laging sambahin at dakilain. Walang masamang sila'y ating papurihan, ngunit sa wakas ng panahon ito'y pinapaunawa ng Diyos. Siya lang ang dapat nating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang ating mga panalangin, pagpupuri kay Amang Iskopos, naway magsilbing insenso at kamanyang at siya'y malugod sa ating panalangin upang mahango ang ating kapatid na Mary Jane. Kaya naman sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayong magtataka bakit iba ang nagmimisa ngayon. Hindi po kami sakop ng Romano Katoliko. Ang ating pong ginagawa dito ay upang bigyan ng honor ang inyong mahal sa buhay na Mary Jane. Ipagkaloob natin sa huling sandali ang ating pagmamahal. Sinasabi ko sa inyo, huwag lamang kapag patay na ang isang tao natin, ibinibigay ang ating pagmamahal, lalo sa ating mga kapatid, sa ating magulang, sa ating mga anak. Habang taglay pa ang buhay, magmahalan tayo. Iparamdam natin sa kanila habang buhay pa. Huwag tayong iiyak at magdadalamati pag wala na. Amen. Amen. Nawa mga kapatid, nagkaroon ng liwanag sa inyong isipan, sino si Amang Iskopos. At sa paghatid natin sa huling hantungan ng ating kapatid, siya'y pahinga na. Huwag nyo nang lubhang alalahanin ang kanyang kalagayan. Kung pagkukumpara natin ang kalagayan niya at kalagayan natin, mas mapalad siya kaysa sa atin. Sapagkat siya'y maaaring kasama na ngayon ni Amang Iskopos. Ang nawawala lamang ay ang pisikal. Ngunit ang espiritu ay nananatiling buhay. Ito ang mabuting balita na sa inyo aking ipinahayag. Purihin ng Diyos. Magsutayo po ang mga kapatid. Amang Iskopos, Amang Iskopos, Amang Iskopos, sa umaga pong ito, muli ay aming isinasamo ang kaligtasan at kapahingahan ng kaluluwa ng aming kapatid na si Mary Jane Ventura. Nawa po Amang Iskopos, ang aming pagsamo at pagdalangin at pagbibig sa iyo ay bigyan mo po ng katuparan at kaganapan upang ang mga kapatid na nandito ngayon ay magkaroon ng liwanag sa kanilang kaisipan. Ito ang samot dalangin namin sa kapurihan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas at sa kapurihan ng iyong bagong pangalan, Iskopos Kalinis-linisan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Para sa iyo, kapatid na Mary Jane, yamang sa lupang alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok, ay babalik ka rin. Humayo ka sa piling ni Amang Iskopos kasama ang kanyang mga hinirang at mga binanal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hanap sa
Nagilubos sa masumpungan ang nilikha mo. Kahit ka sulyak ng iyong kagandahan, ika'y hanap sa tuwina sa kapwa ko. Ikalagay nadarama sa iyong magalikha, ang huling masdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking daming yaman, natilubos sa nasubungan ang nilikha mo. Kahit na sulyak ng iyong kagandahan, sulyak ng iyong kagandahan. Amang iskopkus, maging kaluguran mo po nawa ang aming pagpupuri sa iyo at pagsisikap na maging ganap na anak ng Diyos. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Walang Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa'yo aming Ama, dakilang Diyos, aming sinasamba. Ang pangalan mo, ang tanging pupurihin ko. Istokus siya ang Ama ko. Salamat, O Amang Istokus, ang yaman mo'y
ng aking buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. At maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y